Kasunod ng pagiging moderno ng panahon ay tila nawawala na ang halaga ng paggawa ng liham na sulat kamay. Ngunit sa kauna-unahang National Letter Writing Program na inilunsad ng Philippine Postal Office, Department of Education at ng iba pang ahensya, binuhay ang paggawa ng liham na sulat kamay na itinuturing na mas sinsero at mas mula sa puso kumpara sa email. Narito ang ulat ni Dina Pagibitan. Sa panahong teknolohiya na ang nagdodomina, kahanga-hangang may mga kabataan ngayon ang nagpapahalaga sa paggawa ng liham. Liham na isinusulat ng sariling kamay, pinag-iisipan at binibigyan ng oras para malikha. Sulat noon, text ngayon. Ganito nga natin ipinararating ang ating saloobin o mga mensahe sa isang tao o sa mahal natin sa buhay. Ngunit ang pagkakaiba daw ng dalawang paraan ay ang sinseridad ng mga salitang ibinibigay natin dito. Sa panahon ngayon, hindi na nga natin madalas pinag-iisipan ang mga itinatype natin sa FB o sa mga cellphone. Dito rin daw nawawala ang tunay na halaga ng damdamin ng isang tao. Isa na nga ang mga estudyanteng sina Bricks at Laika sa mga naniniwalang natatangi pa rin ang mensaheng sulat kamay. Pag marami nagagawa yung tao sa atin, minsan nahiya tayo magpasalamat sa kanila. So kung nagsusulat tayo para sa kanila, para ma-express mo lahat ng nararamdaman mo, wala nakatingin sa'yo. Ang mga letter na to, they could keep it anything, anywhere, or anytime they want. But yung mga text message, pwede nila i-delete. Dahil nga sa pag-usbong ng iba't ibang pamamaraan ng komunikasyon, kung saan may mga pagkakataong namamali na tayo sa spelling at grammar, isinusulong ng Philippine Postal Office, Department of Education at iba pa na muling buhayin ang halaga ng pagsusulat ng liham sa pamamagitan ng kauna-unahang National Letter Writing. Alinsunod na rin ito sa pagdiriwang ng ika-139th year anniversary ng Universal Postal Union. Nais namin sana na magkaroon ng karanasan ng ating mga kabataan na makagawa ng sulat, mag-envelope, maglagay ng selyo at mag-mail. Dito hinikayat ang mga estudyante at guro sa Maynila na sumulat ng liham pasasalamat sa kani-kanilang mahal sa buhay. Siya naman itong ipapadala ng libre ng Postal Office sa mga address na nakalagay sa mga sulat. This to encourage all the students to renew their friendship and their writing. Isa rin itong paraan upang ipaalala na buhay pa at handa pa ring magserbisyo sa atin ang Postal Office. Sana sa pamamagitan nito, makilala na ng ating mga estudyante yung kanilang kartero at malaman nila kung saan ang ating post office. Dahil nandito pa po kami para maglingkod sa inyo. Ngayong nalalapit na Pasko, hindi ba't mas masarap makabasa ng isang Christmas card na sulat kamay? Mensaheng may puso at totoo. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Dina Pagibitan.